Sa isang maliit na bahay sa gilid ng palengke, nakatira si Aling Rosa at ang kanyang anak na si Miguel. Si Aling Rosa ay isang tindera ng gulay. Araw-araw gigising siya ng alas 4 ng madaling araw para maghanda ng paninda. Isang umaga nagising si Miguel at nakita ang kanyang nanay na tahimik na naghahanda. "Nanay, bakit po kayo laging pagod?" tanong niya. Ngumiti si Aling Rosa habang inaayos ang kanyang lumang orasan sa dingding. "Hindi ako pagod, anak," sabi niya. "Namumuhunan lang ako." "Namumuhunan? Saan po?" "Sa'yo." Hindi iyon agad na intindihan ni Miguel. Habang lumalaki si Miguel, napapansin niyang hindi man sila mayaman, lagi namang present ang kanyang nanay sa school programs, sa tuwing may problema siya, at kahit sa simpleng hapunan sa gabi. Isang araw, nagreklamo siya. "Nanay, sana may mas maganda tayong gamit tulad ng iba." Tahimik lang si Aling Rosa. Inabot niya ang lumang orasan. "Anak, ang pera kayang kitain ulit, pero ang oras, hindi na bumabalik." Napaisip si Miguel. Isang taon, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya nakapagtrabaho ng ilang linggo. Si Miguel na ngayon nasa high school na, nagsimulang tumulong sa palengke. Doon niya nakita kung gaano kahirap ang trabaho ng kanyang ina. Sa ilalim ng init ng araw, naalala niya ang mga gabing hindi natutulog nang maayos si Aling Rosa para lang maihanda ang baon niya. Isang gabi, habang hawak ang lumang orasan, sinabi niya, "Nanay, ngayon ko lang po naiintindihan. Hindi niyo ako pinalaking mayaman, pero pinalaki niyo akong may puso." Napangiti si Aling Rosa. Lumipas ang panahon, nakatapos si Miguel ng pag-aaral at nagkaroon ng maayos na trabaho. Kaya na niyang bumili ng bagong bahay. Kaya na niyang bumili ng mamahaling relo. Pero sa sala ng bago nilang bahay, isinabit niya ang lumang orasan ni nanay. May nagtanong sa kanya minsan, "Bakit hindi mo palitan ng mas bago?" Ngumiti si Miguel at sagot niya, "Iyan ang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa oras, sakripisyo, at pagmamahal. Ang mabuting magulang ay hindi lang nagbibigay ng material na bagay. Dahil balang araw, ang batang naturuang magmahal at magpahalaga sa oras, siya rin ang magiging magulang na handang magsakripisyo para sa susunod na henerasyon."